Ang pagkawala niya ang pinakamagandang nangyari sa'yo. Paano kung sinabi ko sa'yo na ang pagkawala niya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa'yo? Paano kung sabihin ko na ang sakit na nararamdaman mo ngayon, ang nakakabagbag damdaming heartbreak na ito ay hindi sumpa kundi isang biyaya? Karamihan sa mga lalaki ay nadudurog kapag pinili ng babae ang iba. Nalulunod sila sa awa sa sarili, desperadong naghahanap ng kasagutan. Paulit-ulit na inaalala ang bawat sandali at nagtatanong, ano ang mali ko? Pero ang isang stoic na lalaki, nakikita niya ang katotohanan. Hindi siya humahabol, hindi siya namamalimos, hindi siya nadudurog. Nang piliin niya ang ibang lalaki, gumawa siya ng desisyon na hindi tungkol sa'yo, tungkol ito sa kanya. Ang tanong ay, hahayaan mo bang sirain ka nito? O hahayaan mong hubugin ka nito para maging mas dakila? Nang umalis siya, binigyan ka ng pagkakataon. Maari kang manatiling durog, mahina at nangangailangan, o maari kang bumangon. Maari mong yakapin ang mindset ng isang lalaking hindi natitinag, isang lalaking nananalo sa pamamagitan ng pagpapakawala. Huwag kang magkakamali. Mananalo ka. Habang inaasahan niyang mawawala ka nang wala siya, malapit ka nang maging lalaking pagsisisihan niyang iniwan. Ang lalaking hindi kailanman natatalo dahil hindi siya kumakapit. Kung handa kang kontrolin ang iyong emosyon, bawiin ang iyong kapangyarihan at ipakita sa kanya kung ano ang itinapon niya, ipagpatuloy ang panonood. I like ang video na ito, mag-subscribe at i-on ang notifications dahil ang mga sasabihin ko sa iyo ay magbabago ng lahat. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang stoic na lalaki ay nakakakita ng katotohanan. Numero 1, ang ilusyon ng pag-ibig. Totoo ang pakiramdam ng ilusyon ng pag-ibig, hindi ba? Ang kanyang ngiti, haplos, at mga bulong ng pangako sa dilim, parang panghabang buhay ang mga iyon. Pero ang katotohanan ay, ang inakala mong pag-ibig ay isang mirasya na hinubog ng iyong dam na damdamin. Ngayong wala na siya, hinaharap mo ang malupit na realidad. Ang pag-ibig sa pinakapuro nitong anyo ay hindi kailanman kasing dalisay ng inaakala. Karamihan sa mga lalaki ay itinatayo ang kanilang mundo sa paligid ng isang babae, inilalaan ang oras, lakas at damdamin, naniniwalang lagi siyang magkakaroon ng parehong nararamdaman. Pero ang mga damdamin ay panandalian, nagbabago tulad ng alon, hindi mahuhulaan at hindi makokontrol. Isang sandali, sinasabi niyang mahal ka niya. Sa susunod, nasa mga bisig na siya ng ibang lalaki, parang hindi ka kailanman nag-exist. Naiwang, durog nagtataka ka, paano niya nagawang magpatuloy ng ganoon kadali? Simple ang sagot. Hindi niya kailanman tiningnan ang pag-ibig tulad ng ginawa mo. Ang mga lalaki ay nagmamahal ng may katapatan, luhika, at pakiramdam ng pagtibay na tinitingnan ng isang babae bilang kanilang kapareha, hinaharap, at lahat. Ang mga babae ay nagmamahal batay sa kung ano ang nararamdaman nila sa sandaling iyon, hinimok ng emosyon, kasiyahan, at pangangailangan ng stimulasyon. Kapag nawala ang kilig ng bagong relasyon, kapag naging routine ang pagsasama, naghahanap siya sa ibang lugar, hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi siya kailanman naging sayo upang mapanatili. Ito ang ilusyon. Ang ideya na ang pag-ibig ay hindi masisira, na ang debosyon ay walang hanggan, na mananatili siya sa tabi mo kahit ano paman. Isang kwentong pambata ito na ibinenta sa mga lalaki mula pagkabata. Pero ang isang stoic na lalaki ay nakakakita ng realidad. Alam niya na ang lahat kasama ang pag-ibig ay panandalian. Hindi siya namamalimos ng pagtibay sa isang mundong pansamantala. Sa halip, yakapin niya ang detachment. Kapag pinili ng babae ang ibang lalaki, karamihan sa mga lalaki ay nadudurog. Desperadong sinusubukang patunayan ang kanilang halaga, inaalala ang mga pinagsamahan. Nagte-text sila, tumatawag at nakikiusap, pero ang ginagawa lang nila ay pinatutunayan ang kanilang kahinaan. Ang paghiling ng validasyon mula sa umalis ay nagsasabing, may kapangyarihan ka sa akin. Ang isang stoic na lalaki ay hindi kailanman isinusuko ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya sinusubukang bawiin siya o habulin
ang isang nagdesisyon na. Humakbang siya pabalik, pinakawalan siya at tinatanggap ang isang pangunahing katotohanan. Hindi siya kailanman naging sa kanya upang mawala. Doon matatagpuan ang tunay na lakas. Kapag tumigil ka sa pagtingin sa pag-ibig bilang isang bagay na pag-aari, pinalalaya mo ang sarili mula sa mga tanikala ng heartbreak. Nagiging hindi matitinag ka. Ang lalaking hindi nadudurog ng pag-ibig ay humuhuthot ng respeto. Ang lalaking hindi humahabol ang siyang hinabol. Ang lalaking hindi nangangailangan sa kanya ang siyang pinakapagsisisihan niyang nawala. Yakapin ang mindset na ito. Itigil ang pagtingin sa kanya bilang iyong pagkatalo at simulan siyang tingnan bilang iyong aral. Hindi ka natalo, napalaya ka. Nasira ang ilusyon at ngayon ay malinaw ang iyong paningin. I-like ang video na ito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang stoic na lalaki ay nakikita ang ilusyon. Numero 2. Kontrolin ang iyong emosyon, kontrolin ang iyong buhay. Inaasahan niyang madudurog ka, mawawala at malulunod sa emosyon. Desperadong bawiin siya. Inaasahan niyang magagalit ka, magre-rebelde o babagsak sa bigat ng heartbreak. Kaya naman hindi mo gagawin iyon. Kapag hinayaan mong kontrolin ka ng emosyon, matatalo ka. Ang mahinang lalaki ay hinahayaang diktahan ng damdamin ang kanyang aksyon. Nagte-text sa kanya sa gabi. Umaasang makakausap pa. Sinusundan ang kanyang social media para sa mga palatandaan ng pagsisisi. O nalulunod sa awa sa sarili, naniniwalang nakasalalay ang kanyang kaligayahan sa kanya. Pero ang isang stoic na lalaki ay nauunawaan ng isang pangunahing katotohanan. Ang lalaking kumokontrol sa kanyang emosyon ay kumokontrol sa kanyang buhay. Isipin mo, kapag kinuha ng emosyon ang kontrol, nagiging padalos-dalos ka, nagre-reaksyon nang hindi nag-iisip, kumikilos dahil sa takot, sakit o desperasyon na maibalik ang nawala. Bawat reaksyon ay nagbibigay sa kanya ng higit na kapangyarihan sa iyo. Kung mas ipinapakita mong naaapektuhan kanya, mas nalalaman niyang may hawak pa rin siya sa iyo, na nagpapatibay sa kanyang desisyong umalis. Iba ang stoic na paraan. Ang stoic na lalaki ay hindi pinipigilan ng emosyon. Kinokontrol niya ito. Hindi niya binabaliwala ang sakit. Kinikilala niya ito, pero hindi hinahayaang ito ang magdikta sa kanyang aksyon. Humakbang siya pabalik, nagde-detach at pinipili ang kanyang tugon. Ang tunay na lakas ay hindi sa kawalan ng emosyon, kundi sa pananatiling hindi natitinag kahit mayroon ito. Isipin mo, may apoy sa loob mo, ang sakit, galit at frustrasyon ng pagkawala. Ang mahinang lalaki ay hinahayaang lamunin siya ng apoy na iyon. Ginagawang walang ingat na aksyon ang emosyon. Ang stoic na lalaki ay hinahatak ito, ginagamit bilang gasolina para itaas ang sarili, hindi sirain ang sarili. Iyan ang nagpapalakas sa isang lalaki, hindi ang kakayahang magmahal, magmakaawa, o patunayan ang halaga kundi ang kakayahang manatiling walang pakialam kahit harapin ang pagkawala. Kapag tumigil ka sa pagre-reaksyon, paghiling ng validasyon, at pag-aalala kung nagsisisi siya sa kanyang desisyon, nanalo ka. Narito ang plot twist. Kapag nakita niyang hindi ka naapektuhan, hindi natinag, at hindi gumagalaw, doon nagsisimulang magduda ang isip niya. Nagtataka siya kung mali ang pinili niya, kung mas mahalaga ka kaysa sa inakala niya. Doon nagbabago ang dinamika. Ang lalaking kumokontrol sa sarili ay kumokontrol sa lahat. Ang mga babae ay naaakit sa lakas, misteryo, at hindi alam. Kapag naramdaman niyang wala na siyang kontrol sa iyong emosyon, nagtatanong siya kung naunawaan niya ba talaga kung sino ka. Kaya naman kailangan mong kontrolin ang iyong sarili. Huwag magre-reaksyon, huwag humabol. Huwag bigyan siya ng kasiyahan na malaman na may kapangyarihan pa rin siya sa iyo. Sa halip, humakbang pabalik, huminga at kunin ang kontrol. Hindi ka na ang lalaking namamalimos ng pag-ibig o nangangailangan ng katiyakan. Ikaw ang lalaking nakatayo ng matayog, lumalayo ng hindi lumilingon, at nananatiling hindi natitinag sa gitna ng kaguluhan. I-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-on ang notifications. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang kapangyarihan ay nasa kontrol, hindi sa reaksyon.
Numero 3. Ang kapangyarihan ng pag-alis. Ang pag-alis ay hindi pagkatalo. Ito ay panalo. Dahil sa sandaling lumayo ka, binabawi mo ang iyong halaga. Sa sandaling lumayo ka, kinukuha mo ulit ang kontrol. At sa sandaling lumayo ka, nagsisimula niyang maramdaman ang bigat ng iyong kawalan. Karamihan sa mga lalaki ay kabaligtaran ang ginagawa. Kumakapit sila, sinusubukang makipag-ayos, nagpapadala ng mahahabang text na puno ng damdamin, umaasang biglang marirealize niya kung gaano siya kahalaga sa kanya. Pero narito ang malupit na katotohanan, alam na niya. Alam niya ng eksakto kung ano ang ginagawa niya nang umalis siya. Alam niyang mahal mo siya. Alam niyang masasaktan ka. At gayon pa man, ginawa niya pa rin ang kanyang desisyon. Ngayon, ikaw naman ang gumawa ng desisyon. Ibaba mo ba ang sarili mo sa pagsisikap na kumbinsihin ang isang tao na manatili? Kakapit ka ba sa isang hinayaan ka na? O gagawin mo ang ginagawa ng isang stoic na lalaki? Lumayo ng walang pag-aalinlangan, walang paliwanag, walang pagsisisi? Nauunawaan ng isang stoic na lalaki na ang pag-alis ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Ang mga mahinang lalaki ang kumakapit. Ang mga mahinang lalaki ang sumusubok na ayusin ang nasira. Ang mga mahinang lalaki ang namamalimos ng pag-ibig na naalis na. Pero ang lalaking may halaga ay alam ang kanyang worth. At ang lalaking alam ang kanyang worth ay hindi nakikiusap na makita ito ng iba. Kusa na lang siyang umaalis at narito ang paradox. Sa sandaling lumayo ka, nagsisimula niyang maramdaman ito. Nagtataka siya kung bakit hindi ka lumaban para sa kanya. Nagdududa siya kung bakit hindi ka nagmakaawa. Inaasahan niya ang luha. Inaasahan niya ang desperasyon. Inaasahan niyang patunayan mo sa kanya na siya ang para sa'yo. Pero sa halip, nawala ka. Iniwan mo siyang nakatayo roon. Nagtataka kung talagang mahalaga ba siya sa'yo. At doon matatagpuan ang kapangyarihan. Dahil ang mga tao ay hinahalagahan lamang ang hinintay nilang mawala magpakailanman. Habang nandyan ka, habang available ka, habang naghihintay ka sa likuran umaasang magkakaroon ng isa pang pagkakataon, alam niyang hawak ka pa rin niya. Pero sa sandaling lumayo ka ng tuluyan, doon niya tunay na mararamdaman ang iyong kawalan. Doon nagsisimulang makapasok ang pagsisisi. Karamihan sa mga babae ay hindi agad nagsisisi sa pagkawala ng isang lalaki. Nagsisisi lamang sila kapag napagtanto nilang sumulong na siya sa isang mas magandang buhay, mas magandang mindset, mas magandang bersyon ng kanyang sarili. Nagsisisi sila kapag nakita nilang umuunlad ka nang wala sila. Hindi naaabala, hindi maabot. Nagsisisi sila kapag napagtanto nilang wala na silang access sa'yo at kaya naman ang pag-alis ang tunay na power move. Hindi ito tungkol sa pagpapapansin sa kanya na mismo siya. Hindi ito tungkol sa paglalaro. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang isang hari ay hindi kailanman namamalimos. Ang hari ay hindi kumbinsihin ang isang tao na manatili sa kanyang kaharian. Ang hari ay hinayaan lamang ang mga nais umalis. Sa sandaling yakapin mo ang mindset na ito, makikita mo ang pagbabago sa iyong enerhiya. Titigil ka sa pagiging lalaking namamalimos ng pag-ibig at magsisimula kang maging lalaking karapat-dapat dito. Dahil ang tunay na halaga ay hindi kailanman matatagpuan sa desperasyon. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa detachment. Ang unang, lumalayo ang siyang nananalo. At ngayon, ikaw ang lalaking iyon. I-like ang video na ito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang hari ay hindi kailanman namamalimos. Numero 4. Ang katahimikan ang iyong pinakamakapangyarihang armasang katahimikan. Ang pinakamakapangyarihang tugon na maibibigay mo. Walang mahahabang mensahe, walang paliwanag, walang desperadong pagsisikap na baguhin ang isip niya. Katahimikan lamang. Habang karamihan sa mga lalaki ay sinusubukang ayusin ang mga bagay gamit ang mga salita, ang isang stoic na lalaki ay hinahayaang magsalita ang kanyang kawalan. Kapag umalis ang isang babae, inaasahan niya ang reaksyon, galit, kalungkutan o pagmamakaawa. Inaasahan niyang susubukan mong kumbinsihin siya na mali ang desisyon niya. Pero kapag wala kang ibinigay,
Kapag nawala ka ng walang anumang salita, isang binhi ng duda ang nakatanim sa kanyang isip. Pinipilit ng katahimikan na harapin niya ang kanyang desisyon at kaya naman ito ang mas malakas kaysa sa anumang masasabi mo. Karamihan sa mga lalaki ay nadudurog kapag umalis ang babae. Nagpapadala sila ng mahahabang text na nagpapaliwanag sa sarili, humihingi ng linaw, pagsasara o isang huling pag-uusap. Pero bawat salitang ipinapadala mo ay nagpapaalala sa kanya na may kapangyarihan pa rin siya sa iyo. Kaya naman ang katahimikan ang iyong pinakamakapangyarihang armas. Inalis nito ang kontrol niya, lumilikha ng misteryo at pinapaisip siya, bakit hindi siya tumatawag? Wala ba siyang pakialam, mali ba ang pinili ko? Doon nagsisimula ang pagbabago. Ang babaeng umalis, kumbinsidong tama ang ginawa niya, ngayon ay kinukwestiyon ng lahat. Ang lalaking kayang lumayo ng hindi lumilingon ay bihira, at ang mga babae ay laging hinintay ang bihira. Ang katahimikan ay nagbibigay din sa iyo ng espasyo para bawiin ang iyong sarili. Walang distraksyon, walang paghihintay ng sagot, walang pag-ubos ng enerhiya sa isang nagdesisyon na. Inilalagay mo ang enerhiyang iyon sa iyong mga layunin, disiplina at pag-unlad. Habang inaasahan niyang madudurog ka, umuunlad ka. Narito ang punto. Karamihan sa mga babae ay hindi agad nararamdaman ang pagkawala ng isang lalaki. Hindi agad nila pinagsisisihan ang kanilang desisyon. Pero pagkatapos ng mga araw, linggo o buwan ng katahimikan, nagsisimula silang magtaka. Kapag nakita niyang hindi ka na available, kapag napagtanto niyang sumulong ka na nang wala siya, nagsisimula ang pagsisisi. Maaring subukan ka niya sa isang text, isang biglang kumusta o isang dahilan para makipag-ugnayan. Pero dito nabibigo ang karamihan sa mga lalaki. Sa sandaling makatanggap siya ng sagot, alam niyang may access pa rin siya sa iyo. Hindi siya tumatawag dahil namimiss ka niya. Sinusuri niya kung option ka pa rin. Ang stoic na lalaki ay nananatiling tahimik. Nauunawaan niya na ang pagsagot ay para lamang sa ego niya, hindi sa iyong halaga. Alam niya na ang kanyang oras, enerhiya at presensya ay mga pribilehiyo, hindi karapatan. Nang itapon niya ang mga ito, nawala sa kanya ang mga iyon. Ito ang kapangyarihan ng katahimikan. Ibinabalik nito ang kontrol sa iyo. Pinapaintindi nito sa kanya na hinintay ka niya ng maliit. Pinaparamdam nito sa kanya ang kawalan ng mundo nang wala ka. Sa huli, pinipilit nito sa kanya na makita kung ano ang nawala sa kanya. Kaya walang sabihin, lumayo ka, maglaho. Hayaan ang isip niya ang gumawa ng trabaho para sa iyo. Ang lalaking nananatiling tahimik ay ang lalaking hindi niya kailanman makakalimutan. I like ang video na ito, mag-subscribe at hiyon ang notifications. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa salita. Numero 5. Umunlad at maging hindi. Maabot ang pinakadakilang paghihiganti ay hindi galit, pagpapatunay na mali siya o kahit na pagpapamis sa kanya. Ito ay ang maging lalaking hindi na niya maaaring magkaroon. Isang lalaking lubos na umunlad, makapangyarihan at hindi matitinag na kahit siya ay hindi nakasali sa iyong liga. Karamihan sa mga lalaki ay nalulunod sa sakit, sobrang iniisip kung ano ang mali, nahuhumaling sa nakaraan at nananatiling nakakulong sa pagsisisi. Pero ang isang stoic na lalaki ay hindi nagsasayang ng isang segundo. Inilalagay niya ang bawat unsa ng sakit sa pagbuo ng kanyang sarili. Hindi siya basta sumusulong, umuunlad siya. Dito mo inihihiwalay ang sarili mula sa 99% ng mga lalaki. Habang inaasahan niyang madudurog ka, nagbabago ka. Habang hinintay niya ang validasyon mula sa ibang lalaki, lumilikha ka ng bersyon ng iyong sarili na hindi na niya maa-access. Muli, baguhin ang iyong mindset. Bawat sesyon sa gym, bawat librong binabasa mo, bawat pisong kinikita mo ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng kahit ano sa kanya. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa sarili mo na ikaw ang tunay na premyo. Hindi mo kailanman kailangan siya. Isa lamang siyang kabanata sa iyong kwento, hindi ang buong libro. Kapag lubos na nakatuon ang isang lalaki sa pagpapabuti ng sarili, nagiging hindi na siya maabot. Nagiging bihira siya at hinintay ng mga babae ang bihira. Hindi nila pinagsisisihan ang pagkawala ng lalaking nananatiling pareho,
Pinagsisisihan nila ang pagkawala ng lalaking umuunlad ng higit sa kanila. Isipin ito, ilang buwan mula ngayon, nasa pinakamagandang kondisyon ka ng iyong buhay. Matalas at nakatutok ang iyong isip, matatag ang iyong pananalapi, at iba ang iyong enerhiya. Pagpasok mo sa isang silid, nararamdaman ng mga tao ang iyong presensya. Hindi ka na naghihintay ng validasyon, ikinukuman mo ito. Kapag nakita niya ang bersyong ito ng iyong sarili, tatama sa kanya ang pagsisisi tulad ng isang pagyo. Magtataka siya kung bakit siya umalis, kung mali ang paghusga niya sa iyo, o kung mali ang pinili niya. Ang lalaking iniwan niya ay hindi ang lalaking nakikita niya ngayon. At ang malupit na katotohanan ay hindi na niya maibabalik ito. Hindi ka na available. Nakaupo sa nakaraan, naghihintay ng pagsasara. Umunlad ka na higit sa kanyang abot. Ngayon ikaw ang magdedesisyon kung sino ang karapat-dapat sa iyong oras, enerhiya at presensya. Ito ang tunay na kapangyarihan, hindi ang pagbabalik sa kanya, kundi ang pagiging lalaking nagpapagsisi sa bawat babaeng umalis. At kapag naabot mo ang antas na iyon, wala ka nang pakialam sa pagsisisi niya. Kaya itigil ang pag-iisip tungkol sa kanya. Itigil ang pagsuri sa kanyang social media. Itigil ang paghihintay ng senyales na namimiss ka niya. Sa halip, kunin ang bawat sandali ng sakit at gawin itong gasolina. Pumunta sa gym, buuin ang iyong imperyo, hasain ang iyong isip. Ang lalaking nagiging hindi matitinag ang siyang nananalo. I-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-on ang notifications, mag-iwan ng komento sa ibaba. Umunlad para hindi na siya kasya sa iyong mundo. Numero 6, Dark Psychology. Baligtarin ang power dynamics sa ngayon. Iniisip niyang siya ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Umalis siya, pumili ng iba, at naniniwalang tama ang desisyon niya. Inakala niyang iniisip mo pa rin siya, namimiss mo siya, umaasang babalik siya. Pero ano ang mangyayari kapag tumigil ka sa pag-aalala? Ano ang mangyayari kapag binago mo ang kwento? Dito pumapasok ang dark psychology. Ito ay tungkol sa pagbabago ng power dynamic para siya ang humabol sa iyo. Ang sikreto ay hindi manipulasyon o laro. Ito ay kawalang pakialam. Ang lalaking tunay na nakadetats ang siyang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Karamihan sa mga lalaki ay sinusubukang bawiin ang kontrol sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa babae na bumalik. Nagpo-post sila online para makuha ang atensyon niya, sinusubukang gawing selos siya, o naghahanap ng paraan para manatiling mahalaga sa isip niya. Pero nagmumula ito sa attachment, at ang attachment ay kahinaan. Ang stoic na lalaki ay nawawala, hindi dahil sa galit o para makakuha ng reaksyon, kundi dahil wala na siyang pakialam. Iyan ang nagpapapulupot sa isip niya. Inaasahan ng mga babae na habulin sila ng mga lalaki, na maghintay sa likuran umaasang magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Pero kapag tuluyang inalis mo ang sarili mo, kapag naging tahimik ka at lubos na hindi maabot, nagsisimula siyang magpanik. Hindi na siya sigurado. Nagtataka siya kung bakit hindi ka tumawag, kung napalitan mo na siya, o kung talagang may kontrol ba siya sa'yo. Ang kawalang kasiguruhang iyon ang nagpapasiklab ng kanyang pagsisisi. Narito ang katotohanang hindi nauunawaan ng karamihan sa mga lalaki. Ang mga babae ay naakit sa hindi nila makokontrol. Sa sandaling maramdaman niyang nawawala na siya ng hawak sa iyo. Ang isip niya ang sumasalungat sa kanya. Kapag naramdaman niyang wala na siyang epekto sa iyo, nagiging mahalaga ka ulit. Ang lalaking unang sumusulong ang siyang nananalo. Isipin mo, ilang beses mo nang nakita ang isang babaeng nakipag-break sa isang lalaki para lang subukang bumalik kapag tunay na sumulong na ang lalaki. Hindi dahil biglang napagtanto niyang perpekto ang lalaki, kundi dahil napagtanto niyang wala na siyang kapangyarihan sa kanya. Iyan ang nagpapahintay sa kanya ulit. Ito ang paraan para baligtarin ang power dynamic. Itigil ang paghabol, itigil ang paghihintay, itigil ang pagbibigay ng anumang emosyonal na reaksyon. Sa halip, umunlad ka, maging hindi maabot at iparamdam sa kanya ang iyong kawalan. Malakas ang katahimikan at nakakalasing ang kawalang pakialam. Ang pinakamagandang bahagi, sa oras na mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali, wala ka ng pakialam. Babalik siya, susubukan ng tubig,
susubukang bawiin ang kanyang pwesto sa iyong buhay. Pero masyado ka nang nauuna na hindi na siya kasya sa iyong mundo. Iyan ang tunay na kapangyarihan, hindi sa pagpapagsisi sa kanya, kundi sa pag-unlad nang higit sa kanya na ang pagsisisi niya ay hindi na mahalaga. I-like ang video na ito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang kumokontrol sa sarili ay kumokontrol sa iba. Numero 7. Atraksyon sa pamamagitan ng detachment. Sa sandaling tumigil ka sa pag-aalala, doon siya nagsisimulang mapansin. Kapag nag-detach ka, nagiging magnetiko ka dahil walang mas kaakit-akit kaysa sa lalaking lubos na hindi naapektuhan. Karamihan sa mga lalaki ay mali ang akala na ang atraksyon ay nagmumula sa paghabol. Naniniwala sila na kung susubukan nilang mabuti, sasabihin ang tamang mga bagay, patutunayan ang kanilang halaga, o ipapakita kung gaano nila kamahal, babalik siya. Pero ang atraksyon ay hindi nilikha sa pamamagitan ng pagsisikap. Nilikha ito sa pamamagitan ng kawalan, detachment, at ang pag-unawa na hindi na siya ang sentro ng iyong mundo. Ang mga babae ay mga nilalang na puno ng emosyon na umuunlad sa validasyon. Kapag itinigil mo ang pagbibigay ng atensyong inaasahan niya, nagsisimula siyang hingin ito. Nagtataka siya kung bakit hindi ka humahabol, bakit hindi ka nagre-reaksyon, bakit napakadali mong sumulong. Narito ang paradox, kapag gusto mo siyang bawiin, wala siyang nararamdamang pangangailangan. Pero kapag tunay kang tumigil sa pag-aalala, kapag tunay kang nag-detach, nararamdaman niya ang puwang na iniwan mo. Ang puwang na iyon ang pumipilit sa kanya na simulan kang habulin. Narito ang katotohanang hindi nauunawaan ng karamihan sa mga lalaki. Hindi gusto ng mga babae ang lalaking nangangailangan sa kanila. Gusto nila ang lalaking walang kailangan kahit kanino. Ang pangangailangan ay nagtataboy. Ang kawalang pakialam ay umaakit. Kapag ang isang lalaki ay emosyonal na independyente, kapag hindi niya kailangan ng babae para maging buo, nagiging bihira siya. Nagiging uri siya ng lalaking hinintay, hinangaan, at lihim na kinatatakutan mawala ng mga babae. Ang mga nawalan sa kanya ay nagsisisi nito habang buhay. Kaya naman napakalakas ng detachment, binabago nito ang dinamika ng lubusan. Kapag nakita niyang hindi ka na invested sa kanya, kapag nakita niyang umuunlad ka nang wala siya, nagsisimula siyang magtaka. Mali ba ang ginawa ko? Mas mahusay ba siya kaysa sa inakala ko? Iniisip pa ba niya ako? Kapag nagsimulang pumasok ang mga ganitong kaisipan, hinintay niya ang mga palatandaan na mahalaga pa rin siya sa'yo. Maaaring makipag-ugnayan siya, mag-react sa iyong mga post, o subukang kunin ang atensyon mo nang hindi direkta. Pero dito nabibigo ang karamihan sa mga lalaki. Sa sandaling makatanggap siya ng sagot, alam niyang may pwesto pa rin siya sa isip mo. At tapos na ang laro, ang tunay na stoic na lalaki ay hindi lamang nagpapanggap na nakadetach talaga siya. Hindi niya ito ginagamit bilang taktika o pinapanggap para makakuha ng reaksyon. Tunay siyang sumusulong. Bumubuo siya, umuunlad at nagiging lubos na nakatutok sa kanyang misyon at layunin na ang kawalan ng babae ay hindi na mahalaga sa kanya. Iyan ang nagpapagawa sa kanya na hindi mapigilan. Hindi hinintay ng mga babae ang mga lalaking humahabol. Hinintay nila ang mga lalaking hindi nila maaaring magkaroon. Kapag napagtanto niyang tunay kang sumulong, na wala ka ng pakialam kung nagsisisi siya sa kanyang desisyon, doon niya ito nararamdaman. Nawalan siya ng isang bagay na bihira, isang bagay na hindi na niya muling makikita, at ngayon kailangan niyang harapin ang pagsisising iyon. I-like ang video na ito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman nangangailangan sa kanya. Number 8. Ang hindi maiiwasang pagbabalik. Bakit siya bumabalik? Akala niya tama ang desisyon niya. Akala niya mas maganda sa kabila. Akala niya palagi kang naghihintay, umaasang bibigyan siya ng isa pang pagkakataon. Pero ngayon napagtatanto niyang nagkamali siya. Habang inaasahan niyang hahabulin mo siya, mamamanhik o patutunayan ang sarili mo, ang ginawa mo'y kabaligtaran, nawala ka, umangat ka, at naging abot kamay na lamang. Ito ang hindi maiiwasang pagbabalik. Nangyayari ito
kapag ang isang lalaki ay tunay nang nakabitaw, hindi na nagre-react, hindi na nangangailangan at hindi na nagbibigay ng enerhiya sa kanya. Masakit mang tanggapin pero totoo. Bihira ang mga babae na agad nagsisisi sa pagkawala ng isang lalaki. Ang pagsisisi ay dumarating lang kapag nakita na nila kung ano talaga ang nawala sa kanila. At nangangailangan ito ng panahon. Sa simula, abala siya sa bagong kasiyahan, sa kilig ng atensyon, at sa pansamantalang high ng paniniwalang tama ang kanyang naging desisyon. Pero kapag humupa na ang lahat, kapag nawala na ang bago at kapanapanabik, kapag napagtanto niyang hindi pala perpekto ang bagong sitwasyon, saka lang dumarating ang pagsisisi. Kapag lumingon siya, inaasahang makikita ang lalaking iniwan niya, pero ang makikita niya ay isang taong ganap nang nagbago. Isang lalaking namumuhay ng mas maayos, nag-upgrade sa lahat ng aspeto, at hindi na siya gusto, hindi na siya kailangan, ni hindi na siya naiisip. Doon siya magsisimulang masiraan ng loob. Ang mga babae, natural na naakit sa mga bagay na hindi nila makuha. Kapag napagtanto niyang hindi ka na niya makukuha, na naging isa kang taong hindi na niya maabot, hahanap siya ng paraan para makabalik. Magsisimula siya sa mga simpleng test. Isang biglaang text, isang casual na kamusta ka na? O isang like sa lumang post mo. Dito karamihan ng lalaki pumapalpak. Nagre-reply, kinakagat ang pain at pinapabalik siya sa dating posisyon, umaasang magiging iba na ang takbo ngayon. Pero ang isang stoic na lalaki ay nakikita ang mga test na ito kung ano talaga ang ibig sabihin. Reaksyon sa kanyang pagiging walang pakialam. Hindi siya lumalapit dahil bigla ka niyang nirerespeto. Lumalapit siya dahil nayanig siya sa katahimikan mo. Gusto niyang malaman kung may kapangyarihan pa siya sa'yo, kung kaya ka pa rin niyang kontrolin emosyonal. Pero sa sandaling bigyan mo siya ng atensyon o kumpirmasyon, sa sandaling makipag-engage ka, babalik sa umpisa ang laro. Bigla niyang maiisip, ayan, hinihintay lang pala ako. Kaya ang stoic na lalaki, walang ginagawa, nanatiling kalmado, hindi nagre-react, hindi tumutugon, patuloy lang sa pag-abante. Naiintindihan niya ang isang simpleng katotohanan. Kapag iniwan ka ng babae, desisyon niya yon. At ang lalaking may halaga, hindi pinapayagang ulitin ng iba ang parehong pagkakamali. Babalik siya. Lagi silang bumabalik. Pero pagbalik niya, nalampasan mo na siya. Naging isang tao ka nang malayo sa dating ikaw at hindi na siya kasiya sa buhay mo. Yan ang magiging pinakamalaking pagsisisi niya. I-like mo ang video na ito, mag-subscribe at i-turn on ang notifications. Mag-iwan ng komento sa baba. Ang pagsisisi niya ay ang katahimikan ko. Number 9. Ang isipang stoic, ikaw ang premyo sa simula pa lang. Hindi ikaw ang iniwan niya, ikaw ang kusang bumitaw. At ngayon, malinaw na sa iyo ang katotohanan. Ikaw pala ang premyo sa simula pa lang. Sa una, hindi ganun ang pakiramdam. Nang lumayo siya, pinili ang ibang lalaki o pinaramdam sa iyo na hindi ka sapat, inakala mong ikaw ang talunan. Pero sa totoo lang, siya ang nawalan. At iyon ang pagkaluging dadalhin niya habang buhay. Habang abala siyang maghanap ng mas mabuti, ikaw naman ay naging mas magaling. Hindi mo siya pinaiyakan, hindi ka nakiusap ng isa pang pagkakataon. Binuo mo ang sarili mong maging lalaking hindi kailanman kailangang humabol ulit. Isang lalaking may buhay na napakahalaga, makapangyarihan, at kaakit-akit na ang pagkawala niya ay naging walang saysay. Ngayon, habang lumilingon ka sa nakaraan, napapangiti ka dahil naiintindihan mo na ang isang bagay na hindi kailanman mauunawaan ng karamihan. Ang lalaking may disiplina sa sarili, kontrolado ang emosyon, at hindi namamalimos ng pagmamahal, siya ang lalaking hindi kailanman natatalo. Ito ang stoic mindset, ang pag-unawa na walang anumang bagay sa labas ng sarili mo ang magtatakda ng halaga mo. Hindi babae, hindi relasyon, hindi pagtanggi o pagkawala. Ang tunay mong halaga ay nagmumula sa loob. Kapag niyakap mo ang ganitong kaisipan, nagiging untouchable ka. Hindi mo na kinatatakutan ang mawala ang kahit sino dahil ang lalaking may tunay na halaga ay hindi natatakot mag-isa. Hindi mo na hinahanap ang kumpirmasyon mula sa iba dahil alam mong sapat ka. Hindi mo na hinahabol ang pag-ibig dahil alam mong ang pinakamahalagang pagmamahal ay ang respeto sa sarili. Ngayon, nakikita na niya.
ang lalaking naging ikaw. Ang lakas, tagumpay, kumpiyansa, at ang kawalan ng pangangailangan. Kaya siya nagsisisi. Hindi lang siya nawalan ng lalaki, nawalan siya ng pagkakataong maging bahagi ng isang bagay na dakila. Pero ito ang kaibahan. Wala ka ng pakialam, wala ka ng interes kung nagsisisi siya, kung namimiss ka niya, o anuman ang pinili, pagkakamali, o nararamdaman niya. Hindi na siya bahagi ng mundo mo. Panalo ka. Hindi dahil nakuha mo siya ulit o dahil nagsisisi siya, kundi dahil nalampasan mo na ang dating bersyon ng sarili mong naniwalang siya na ang pinakamainam para sa'yo. Ngayon, alam mo na, hindi siya ang premyo. Ikaw ang premyo, ito ang huling level. Kapag tumigil ka ng humabol, mag-react at magpakasangkot, nagiging ganap kang may kontrol sa kapalaran mo. Sa antas na ito, lahat, pera, tagumpay, babae, respeto, kusang lumalapit sa'yo. Ang lalaking walang kailangan, siya ang inaakyat ng lahat. Hindi ka niya winasak, pinalaya ka niya. Hindi niya inalis ang kaligayahan mo. Binigyan ka niya ng pagkakataong bumuo ng mas mahusay. Sa dulo, hindi ito tungkol sa kanya. Ito'y tungkol sa'yo. Ang lalaking marunong magpigil ng emosyon, kayang lumakad palayo ng walang pag-aalinlangan at nakakabitaw sa anumang hindi na nakakabuti, siya ang nagwawagi sa buhay. Ang stoic na lalaki ay hindi humahabol, hindi nanghihingi ng kumpirmasyon, at hindi nangangailangan. At iyon ang nagpapalakas sa kanya. Ngayon, may pagpipilian ka. Manatiling nakakulong sa nakaraan, obses sa nawala, o gamitin ang sakit na ito, ang aral na ito para maging lalaking hindi na kailanman muling matatalo. Kapag naabot mo ang antas ng ganitong lakas, kapag naging tunay kang untouchable, hindi ka na kailanman mabibigo sa pag-ibig. Tandaan ito, ang lalaking may alam sa sariling halaga ay hindi takot mawalan. Ang lalaking may pagpapahalaga sa sarili ay hindi kailanman kailangang kumbinsihin ng iba. Ang tunay na stoic na lalaki ay siya ang pinaka-pinagsisisihang mawala. Kung may natutunan ka sa video na ito, like, mag-subscribe, at i-turn on ang notifications para hindi mo ma-miss ang susunod na aral. Bago ka umalis, mag-iwan ng komento sa baba. Ang tunay na stoic na lalaki ay hindi natatalo. Manatiling matatag, manatiling nakatutok, at laging tandaan, ikaw ang premyo sa simula pa lang.